Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong October 15, 2025 Wednesday. Lalong lumalapit ang low pressure system na ating minomonitor sa silangan at anumang oras ay maaari na itong maging ganap na bagyo. Binabantayan din ngayon ng mga eksperto ang posibilidad ng pagbabago ng direksyon nito habang lumalakas pa sa karagatan. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong araw, asahan ng mga taga Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Capiz, Aklan, Cebu at Bohol ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms. Ang ganitong kondisyon ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya't mahalagang maging alerto lalo na sa mga lugar na mababa at tabing bundok. Sa mga probinsya ng Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mahihinang pag-ulan dulot ng northeasterly wind flow. Kahit hindi malakas ang epekto, mas mabuting maging handa sa mga biglaang buhos ng ulan. Sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas, localized thunderstorms sa hapon at gabi pa rin ang inaasahan, habang sa Mindanao ay patuloy din ang mga localized thunderstorms na may kasamang pagkulog at posibleng malalakas na hangin. Ang low pressure area ay nasa layong 1,780 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao at may mataas na chance maging tropical storm sa loob ng susunod na 24 hours. Kapag ito ay naging ganap na bagyo, tatawagin itong Ramil. Ayon sa GFS model ng Amerika, tatahakin nito ang direksyon ng extreme northern Luzon at posibleng makaapekto sa Batanes, Babuyan Islands at mga kalapit na lugar. Sa European model naman, mas mababa ng kaunti ang track kaya maaaring tumama mismo sa northern Luzon. Sa usapin naman ng lindol, patuloy pa rin ang sunod-sunod na aftershock sa Visayas at Mindanao na resulta ng mga malalakas na lindol nitong mga nakaraang linggo. Nitong October 14, isang aftershock na magnitude 4 ang naitala sa Bogo City, Cebu bandang 12:44 AM. Bahagi pa ito ng aftershock sequence mula sa lindol noong September 30 na magnitude 6.9. Naramdaman ang pagyanig sa Intensity 4 sa Bogo at Intensity 3 sa Tabuelan at San Remigio. Sa Mindanao, higit 1,200 aftershocks na ang naitala ng PVOX hanggang October 14 matapos ang malalakas na lindol noong October 10 sa Davao Oriental. Ilan sa mga ito ay magnitude 5.6, 4.7 at 4.9. Ngayong umaga, isang magnitude 4.4 na lindol naman ang yumanig sa karagatang sakop ng Guimbal, Iloilo. Walang naiulat na pinsala, ngunit paalala ng mga eksperto na manatiling alerto dahil hindi tiyak kung kailan maaaring magkaroon ng kasunod na pagyanig. Muli, mahalagang may nakahandang emergency go bag sa bawat tahanan. Dapat may laman itong tubig para sa 3 araw, pagkain, flashlight, batteries, power bank, first aid kit, face mask at mahahalagang dokumento sa waterproof pouch. Bukod dito, mahalagang may malinaw na plano ang bawat pamilya kung saan pupunta sakaling may lindol o bagyo. Manatiling nakatutok sa mga opisyal na abiso ng PAGASA at PVOX. Sa ganitong panahon ng sama ng panahon at sunod-sunod na lindol, ang kahandaan at tamang impormasyon ang pinakamabisang proteksyon ng bawat pamilya.